Napanguso na lang si Vena habang hinihintay ang grab na binook niya. Napatingin din siya sa suot niyang relos dahil anong oras na. Baka mamaya ay mapagalitan pa siya sa kumpanyang ina-applyan niya. Ngayon kasi ang araw ng kanyang interview at siguradong pagkatapos noon, magkakaroon na siya ng trabaho. Ay, ang tagal naman ng binook ko. 9:35 na. Late na siya ng 15 minutes. Mangiyak-ngiyak niyang reklamo. Hindi niya pwedeng ismulin lang iyon dahil ang balita niya, mismong CEO ang mag-i-interview sa kanya. Since PA o personal assistant ang ina-applyan niya. Gusto raw kasi ng CEO na ito mismo ang kikilatis sa magiging PA niya. Dahil karamihan sa na-hire noon ay puro palpak at sakit lang ng ulo ang ibinigay sa kanya. Lumipas pa ang 3 minuto. Mayroon nang pumarada sa harap niya. Napangiti siya. Ayun no, ito na yata yun. Aniya. At masayang ibinukas ang pinto sa passenger seat. Hindi na siya nagdalawang isip pa dahil mayroon namang maliit na sticker ng Grab sa gilid ng kotse. Alam niyon ito na ang ibinuk niya. Kuya, ang tagal mo naman po. Malilate na ako sa interview ko eh. Reklamo niya sa driver habang nananatili ang atensyon niya sa seatbelt at inilalak iyon. Sa kabilang banda ay napakunot naman ang noo ni Franco, ang driver ng mamahaling kotse na bigla na lang sinakyan ng dalaga. Anong ginagawa ng babaeng to? Kunot ang noo niyang bulong sa sarili. Ngunit nang sabihin nito na malilate na siya sa kanyang interview, ay napatawa na lang siya ng mahina. Pinili na lamang niyang sakyan ang pagkakamali ng babae kaysa naman malate pa ito sa interview at sa huli ay siya pa ang may kasalanan. Tumikhim siya upang linisin ang lalamunan. Ngayon niya lang ito gagawin sa buong buhay niya. Wala kasi ang driver niya dahil nagkatrangkaso. Feel din naman niya magmaneho ngayon kaya hindi na siya nag-utos pa ng iba pang tauhan since kaya naman niya. Saan po kayo, ma'am? Tanong niya. Sa Grace Building, kuya. Bilisin natin na. Malilate na kasi ako sa interview ko. Baka trabaho na maging bato pa. Muling anito na maliit na nagpatawa sa lalaki. Napailing na lang siya ng ulo at sinimulan na ang pagmamaneho. Isa pala siya sa mga applicant ko. Ang natatawa niyang bulong. Nataon kasing siya ang CEO sa Grace Building na pinag-a-applyan ng dalagang bigla na nang sumakay sa kotse niya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamaneho, napansin niya mula sa salamin, sa itaas at gitna ng kotse niya ang pagkuha ng babae ng foundation. Lalo siyang napailing ng ulo at impit na natawa. Itinutok pa ng itinutok ng babae ang salamin ng foundation sa mukha nito at pinagtatapik ng foam ang mukha niya. Ayan, mukhang pantay na ang puti ko. Bulong pa nito na sapat na upang marinig ng lalaki. Muling napailing ng ulo si Franco at naitukod na lang ang siko sa gilid ng salamin ng bintana sa driver's seat. Napapahimas-himas na lang siya sa bibig habang pinipigilan ng sariling matawa. Hala, teka nga. Parang hindi yata pantay yung pula ng pisngi ko. Makapal ang kabila, yung kabila naman, ang nipis-nipis. Ito naman kasi si kuya. Tagal-tagal bago dumating. Magkasalubong pa ang kilay na reklamo ng babae na talagang nagpapula sa buong mukha ni Franco sa impit at nagpipigil pa rin pagtawa. Kinuha ni Vena ang lip tint nito sa bag at iyon ang ginamit niyang pampapula sa pisngi niya. Noong una ay napakunot ang noo ni Franco dahil bakit lip tint? Wala ba itong blush o na ginagamit talaga? O baka naman naghihirap ito?
Habang ginagawa yun ni Bena, ay hindi maiwasan ni Franco ang mapatitig sa kanya mula sa salamin. Ang cute kasi natitignan. May pangiwi-ngiwi pa nga ito ng mukha para lang mapantay nito ang lip tint na pinapahid niya. "Oh, Pak, sino ka riyan?" Kwela na tong sabi at tinampal pa ang salamin sa hawak nitong foundation. "Sure ako, magugustuhan ka talaga ng boss mo. Baka i-hire ka rin nun agad. Ganda mo eh." Dagdag nito. At ani mo'y bulating inasinan sa kilig at saka pa dinagdagan ng lip tint nito sa labi. Pagkatapos ay ngumuso-nguso. Samantala ay nanlaki ang mga mata ni Franco nang bigla niyang mapansin ang pagtawid ng isang aso. Napapreno tuloy siya ng malakas. Kaya ang babae sa likuran niya, nagkanda sub-sub nga ang mukha sa lip tint, kaya kumalat iyon sa kanyang bibig. Pati pisngi ay napahira na nga rin ng pulang linya. "Aray ko naman kuya, hindi ba usong mag-ingat? Ang sakit ah!" Reklamo na naman ni Bena. Tiningnan naman ni Franco ang babae mula sa salamin at bigla na lang natawa ng malakas nang mapansin halos mapuno ng pulang lip tint ang kaliwang pisngi ng dalaga. Magkasalubong pa ang kilay nito na naghihimutok sa galit sa kanya. Lalong nainis tuloy si Bena at inirapan ang lalaki. Ngunit si Franco, wala pa nga ring tigil sa pagtawa. Halos mawala na nga ang mga mata nito dahil may pagkasingkit ang lalaki. Half Chinese and half Filipino kasi si Franco. Gayunpaman, sa Pilipinas pa rin siya lumaki at mas mabisa sa pagsalita ng wikang Pilipino. "Ano bang problema mo kuya? Tawang-tawa. Ingat, baka matuluyan ka." Sarkastikong anito at inayos ang sarili. Muli niya ring ibinukas ang foundation niyang nasira pala dahil sa nangyari kanina at pagtingin nga niya sa salamin ay halos sumabog sa pagkalaki-laki ang kanyang mga mata nang makitang maraming pulang linya ng lip tint sa kaliwang pisngi niya. "Tingin ako, Diyos ko po, ano nangyari?" Sigaw niya at sinubukang burahin ng daliri ang lip tint sa pisngi niya. Subalit, kumalat ng iyon, dahilan para magmukha nga siyang sinampal ng 10 beses sa mukha. Lalo siyang nagpanik. "Halika, kumalat pa!" Anito at nagmamadaling binuklat ang bag niya. Kumuha siya roon ng wipes at sinubukang kudkurin ng mukha niya. Subalit ang lip tint na nagmantsa nga sa pisngi niya, ayaw nang matanggal. "Haya ka! Dumikit na ng sobra! Ayaw nang matanggal!" Aniya, at hindi napigilan ang magpapadyak sa loob ng sasakyan. Naitapal na lang ni Franco ang kamay sa kanyang bibig habang pilit na pinipigilan ang malakas na pagtawa. Nang malapit na sila sa Grace Building, ay tumikhim siya. "Sa mismong harap po ba kayo ng Grace Building?" Tanong niya sa babae habang sinisilip ito sa salamin. "Halaka! Andito na tayo kuya? Naku po! Paano ko harap niyan sa CEO? Kumukhang sinampal ng paa ng dinosaur ang pagmumukha ko." Problemado nitong reklamo habang patuloy sa pagpapanik. Halos maiyak na ito nang wala sa oras. Natawa naman si Franco at hinayaan lang ang babae sa pagmamadali nito sa pagkuskus ng mukha. "Halaka kuya, saglit lang po ah. Nagmamadali po ba kayo? Pwedeng kuskusin ko pa saglit ng pisngi ko? Baka pagtawanan ako sa labas kapag nakita nila akong ganito." Aniya, na nangingilid na ang mga luha. Tumango naman ang lalaki at ipinark sa gilid ng Grace Building ang sakyan. "Sige lang ma'am, take your time." "Naku kuya, thank you talaga ah. Dadagdagan ko na lang yung bayad ko." Makalipas ang 2 minuto, kahit papaano naman ay nabawasan na ang pangmula ng kaliwang pisngi ni Bena. Bumaba na rin ito ng kotse
matapos iabot sa lalaki ang bayad. Nagtaka pa nga siya dahil pinagsasalubungan lang siya ng tingin ng lalaki. Pero dahil nagmamadali, sapilitan niya na nga ring iniwan iyon sa kamay nito. Nakangisi si Franco nang umalis siya na hindi na lang niya pinansin pa. Kuyang guard, isa po ako sa mga applicant. Saan po rito ang HR? Tanong niya nang makita ang isang gwardya. HR. Diretsuhin mo lang yung daan. Tapos bago maghagdan, kumaliwa ka. Nakabungad na ron ng HR. Sagot naman ito habang itinuturo ang daan. Tumangutango naman si Vena na nagpasalamat at halos takbuhin na ang daan. Dahil 10:50 na nga at late na nga siya ng 15 minutes. Ngunit sa gitna ng paglalakad niya papunta roon ay napakunot ang noo niya. Nakatingin kasi sa kanya ang karamihan sa mga empleyado. Napayuko tuloy siya at pinamulahan ng pisngi. Bigla niyang naalala ang kaliwang pisngi niyang mukhang sinampal ng paa ng dinosaur. Napahawak tuloy siya roon. Heto na nga bang sinasabi ko eh. Inis niyang bulong sa sarili at ibig nang magpakain sa lupa. Subalit, natigilan nang makitang nagsipagbaw sa kanya ang mga empleyado. Bigla tuloy niyang nasapo ang sariling dibdib. Hala siya, bakit? Naguguluhan niyang tanong at napatingin sa likuran niya. Doon ay nalaglag ang panga niya na makita ang driver ng Grab na sinakyan niya kanina. Bigla siyang kinabahan. Hala ka kuya, teka bakit po? Hindi pa po ba ako nakapagbayad ng pamasahe kanina? Napayuko ang lalaking nakapamulsa, ang magkabilang kamay habang natatawa. Ngayon lang din napansin ni Vena ang formal itong kasuotan. Teka, ganito na bang bagong uniform ng Grab drivers? Wala sa sariling tanong niya sa isipan. Kuya, magkano po bang pamasahe babayaran ko? Aniya? Habang napapakamot sa ulo. Sa pagkakatanda niya kasi, ay nakapagbayad na siya. Pero ano ang ginagawa ng lalaking ito rito at sinusundan siya? Wala naman itong ibang pakay sa kanya kung hindi ang bayad, hindi ba? Kaya siguradong hindi pa nga siya nakakapagbayad. Binuksan ni Vena ang suot niyang bag at kinuha ang pitaka. Binilang niya ang pera roon, subalit kulang na. Napakagat siya sa ibabang labi niya. Kuya? Nagdadalawang isip niyang tawag sa lalaki at napakamot sa ulo. Kulang po yata ang pera ko? Sure po ba kayong hindi pa ako nakapagbayad? Uy! Ay palaka! Napabalikwas si Vena sa pagkakatayo nang bigla na lang may sumapok sa ulo niya. Franz? Nagsalubong naman ang kilay ni Franco. Ano ka ba? Magbigay galang ka, huy. Siya si Sir Franco, ang CEO. Nanlaki ng sobra-sobra ang mga mata ni Vena at napasigaw na lang nang wala sa oras. Ano? Hay, ang tanga mo talaga. Yuko! Gigil na sabi nito at muli na namang sinapok ang ulo niya at pilit na pinayuko. Ngunit siya ay nilingon lang ang lalaking ngayon ay nasa likuran niya. Nakapamulsa pa rin ang dalawa nitong kamay at nakangisi lang habang nakatingin sa kanya. Bigla niyang naalala ang mga nangyari sa loob ng sasakyan kanina. Kung gaano siya kabaliw roon at kung gaano ang kahihiyang sinapit niya na ngayon lang talaga na-realize. Napapikit siya ng mariin at sobrang iniyuko ang sarili. Diyos ko po, Fairy Godmother. Hindi niyo naman sinabi na siya palang boss ko eh. Hatiin niyo na lang po ang lupa at ipalamon niyo na ako. Halos pinitpit na luya ang estilo ni Vena nang papasukin na siya sa loob ng office ng CEO para sa interview. Napa-sign of the cross pa nga siya at pinagsaklob ang dalawang kamay.
Lord, help! Pakapalin niyo pa po ang pagmumukha ko, please! Aniya at pikit matang pumasok sa loob ng opisina. Nang maisara niya ang pinto, ay ang nakangising lalaki na nakaupo sa mamahaling swivel chair sa harap ng malaking lamesa ang bumungad sa kanya. Muli niyang nakagat ang ibabang labi niya at nilakasan ng loob na kumaway sa lalaki. Hi! Nakagat niya ang ibabang labi niya dahil hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Dahan-dahan niyang nabawi ang pagtaas ng kamay niya at napakamot na lang sa batok niya. Maupo ka. Formal nitong sabi at saka rin nag-ayos ng pagkakaupo. Si Vena naman ay halos lamunin na ng lupa nang umupo ng marahan at hiyang-hiya sa bakanting upuang nasa gilid ng lamesa. So, tell me about yourself. Formal na wika nito. Lalong napalunok ng laway si Vena. Ako po si Vena Salvador? Ang babaeng inakala na isa akong grab driver? Napaangat ng tingin si Vena sa lalaki at daig pa ang nilamutak ang mukha. Sir, sorry talaga. Hindi ko alam, promise. Akala ko talaga kayo na yung ibinuk kong grab kanina. May grab kasi na sticker doon sa gilid ng sasakyan mo. Bakit ba kasi meron nandun? Napakunot ang noo ni Franco. What? Tumango-tango na lang si Vena habang nagpapaawa. Kaya patawarin mo na ako, sir, please. Aniya at pinagsaklob pa ang dalawang kamay habang nakangusong nagpapaawa sa lalaki. May pagpapapi eyes pa nga ito ng mga mata. Napatitig naman si Franco sa kanya. Bigla siyang nakyutan sa babae, kaya't natawa siya kalaunan. O sige, hired ka na. Anito na nagpamulagat sa nanlalaking mga mata ni Vena. Po? Yes. Hala, totoo? Naku, thank you sir. Thank you po. Anito at paulit-ulit na nagbow habang nakasalikod pa rin ang dalawang kamay. Animoy santong pinasasalamatan ng lubos-lubos ang lalaki. Natawa tuloy si Franco. Gusto niya ang pagiging jolly ng babae. Natutuwa siya rito kaya alam niyang mag-e-enjoy siya habang nagtatrabaho ito sa kanya. Isa pa, maganda naman ang babae at mukhang matalino. Since palaging PA ang kasama niya, kailangan maganda ang assistant niya para hindi naman nakakahiya sa mga kliyenteng minimit niya. Nang mismong araw na iyon, si Franco na rin ang nagturo kay Vena sa mga dapat at hindi nito dapat gawin, lalo na sa maingat na pag-aayos ng schedule nito dahil kay Vena nakasalalay ang mga lakad niya. Madalas kasi ay makakalimutin na siya sa mga lakad niya. Sa sobrang dami ba naman ng mga client at stakeholders niya, ay talagang nagrarambulan na lahat sa ulo niya, kaya hindi siya pwedeng nawawala ng PA. Nakailang assistant na siya noon, pero napapansin niya, buwan lang ang itinatagal nito sa kanya. Madalas kasi ay mainit ang ulo niya at nakasigaw, kaya ngayon susubukan niyang maging mabait nang sa gayon ay magtagal ang bagong PA niya. Lalo na at nahihirapan na siya sa mabusising paghahanap ng bagong personal assistant. Sir, paano po ang style ng schedule nyo? Sa MS Word po ba gagawin or sa Excel? Excel tayo para mas madali. Teka, alam mo ba kung paano gumamit ng Excel? Napaiwas ng tingin si Vena sa lalaki at napangiti ng pilit, sabay iling. Natawa na lang si Franco at nilapitan ang babae sa lamesa nito kung saan may nakaharap na computer. Aniya, at saka inopen ang Excel. Nang mismong oras na iyon ay nakahawak din si Vena sa mouth niya. Halos magtitayuan ng balahibo sa kanyang katawan nang hawakan din iyon ni Franco. Ang resulta tuloy ay nakapatong ang kamay ni Franco
sa naninigas na niyang kamay. Pakiramdam niya ay dinaluyan ng bulta-bultahing kuryente ang buo niyang katawan, habang ang katawan ng lalaki ay halos nakadikit na sa kanya. Ramdam na ramdam tuloy niya mula sa ulo niya ang napakatigas at matipunong katawan ni Franco. Diyos ko Lord, ilayo niyo po ako sa tukso. My goodness, angat naman ito. Wika niya sa sarili habang hindi mapigilan ng pagkagat sa ibabang labi niya. Idagdag mo pa na naramdaman din niya ang paghawak ni Franco sa sandalan ng upuan niya. Lalo tuloy kinilig ang atay at balon-balunan niya sa saya. Click mo lang ito, tapos gumawa ka ng boxes. Ilalagay mo riyan ang names at ang oras ng meeting, lalo na kung anong day pagkatapos. I-expand mo ang boxes kung hindi ka siyang ilalagay mo. Nito? Sabay ngiti. Binabaan din niya ng tingin ang babae. Si Vena naman ay napaangat ng tingin sa kanya at hindi sinasadyang magkatitigan sila. Pakiramdam ni Vena ay tinamaan siya ng dumadugundong na kulog at kidlat nang bigla siyang kindatan ng lalaki. Wala sa sarili siyang napakagat sa ibabang labi niya at halos tiklupin na ang kaluluwa. Natawa tuloy si Franco sa reaksyon niya. Kung may gusto ka sa akin, sabihin mo ha. Single ako. Pahabol pa nito. At muli ay isang nakakamatay na kindat na naman ang itinapon kay Vena bago niya ito iwan. Kulang na lang tuloy ay hilingin ni Vena sa langit. Nabuksan na nito ang lupa at lamunin na siya ng buhay. Daig patuloy niya ang hinog na kamatis sa sobrang pagkapula ng buong pagmumukha niya. Nang sumapit ang oras ng tanghalian, naramdaman na lang ni Vena ang pagkulo ng kanyang sikmura. Napahawak siya roon at napanguso. Tiningnan niya ang boss niya at seryoso lang itong nakatingin sa laptop nito at abala sa pagtitipa. Hindi ba uso ritong kumain o kahit magtinapay lang? Nagugutom na ako. Bulong nito habang nangihina na ang kalamnan. Muli niyang sinilip ang amo niya. Napatitig siya roon. Hindi na nito suot ang black coat nito. Nakaputing polo na lang ito at nakaluwag na rin ang necktie. Nakasuot na rin ito ng salamin na talagang mas lalong nagpapamukhang genius sa napakagwapong lalaki. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na isang gwapong katulad nito ang magiging amo ko. Araw-araw ko siyang kasama sa office na to, nakakaloka. Heaven to Aniya at patuloy na nagdaydream habang nakatukod ang dalawang siko sa lamesa at nakapangulong baba. Titig na titig siya sa figura ng lalaki. Samantala, ay napansin naman ni Franco ang pagkatitig sa kanya ni Vena. Nagulat siya noong una, ngunit minitian niya ito at kinindatan. Dahilan upang mapabalikwas sa gulat ang babae at diretsyong umupo at kunwari ay nagtipa kahit tapos naman na talaga siya. Kanina pa. Natawa tuloy si Franco. Mula sa kinauupuan niya ay halatang halata ang pamumula ng buong mukha ng babae. Sobrang cute nito kung titingnan. Maputi ito at maamo ang mukha. Kahit na maraming peklat. Pero sa likod ng napakaganda nitong figura ay ang pagiging luka-luka ng babae na ngayon pa lang ay talagang nakikita na niya. Tinitiyak talaga niyang mag-i-enjoy siya sa babae. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa laptop niya, lalo na at may ginagawa siyang business proposal, subalit natigilan nang marinig ang malakas na pagkalam ng sikmura ng babae. Napakunot ang noo niya at tiningnan ito. Nahuli niyang hawak na ni Vena ng dalawang kamay ang maliit nitong tiyan at hindi na maipaliwanag ang itsura. Napasandal siya sa swivel chair na kanyang kinauupuan at nag-cruise ng mga braso. Pinanood niya ang babae habang natatawa. Ay, nagugutom na talaga ako. Nakanguso nitong bulong na sapat na upang marinig ni Franco. Bigla pang ibinagsak ni Vena ang kanyang mukha sa lamesa nito.
Natawa na ng tuluyan si Franco. Nanlaki naman ang mga mata ni Vena at napatingin sa direksyon ng lalaki. Hala ka! Sorry, sir! Nito at mabilis na iniwasan ng tingin ang lalaking natatawa sa kinauupuan nito. Diniretso niya ang pagkakaupo at kunwari ay nagtipa na naman. Lihim namang inaccess ni Franco ang Microsoft Excel na ginagamit ng dalaga at doon ay nakita niya na kung ano-ano na lang ang tinatype ng dalaga. Napailing siya ng ulo at nilingon muli si Vena. Akma na siyang magsasalita ng maagaw na naman ang atensyon niya ang screen ng laptop niya na kung saan ay kasalukuyang tinatype ni Vena ang mga katagang. Sir, nagugutom na po ako. Baka naman kain na tayo, magpa-break ka na. Nasapo ni Franco ang kanyang bibig. Pilit niyang pinipigilan ang matawa. Talagang jolly ang babae. Tumikhim siya upang linisin ang lalamunan at saka tinawag si Vena. Vena, kumain na tayo. Nito na mabilis na nagpalingon kay Vena sa kanya. Nakita niya ang biglang pagkabuhay ng pagmumukha nito. Lalo siyang natawa. Talaga sir? Tara, kanina ko pa po hinihintayan eh. Sagot nito at kaagad na tumayo at kinuha ang bag niya. Saan tayo kakain, sir? Tanong nito. May alam akong malapit na restaurant sa labas. Doon na lang tayo. Doon din naman kami magkikita ng client ko after ng lunch. Sagot naman ng lalaki at tumayo na rin. Inayos na rin ito ang kanyang sarili, ngunit ang necktie sa leeg niya ay hindi na niya maibalik-balik sa tamang pagkakaayos. Oo, matagal na siyang businessman, pero ang simpleng pag-aayos ng necktie, hindi pa rin niya alam. Sanay kasi siya na ang nanay-nanayan niya sa kanyang pamamahay ang nag-aayos ng necktie niya. Bata pa lang ay ito na ang nag-alaga sa kanya. Sa kanya na lang din ito tumanda at hindi na nga nagawa pa ang mag-asawa. Vena, alam mo bang mag-ayos ng necktie? Ayusin mo nga itong suot ko. Utos nito sa dalaga. Agad-agad naman na ibinaba ni Vena ang bag niya sa kanyang lamesa at nagtungo sa harap ng binata. Akin na po, sir. Nito at seryosong binagbag ang pagkakatali sa necktie nito upang maayos niyang muli. Habang ginagawa niya iyon, ay unti-unti niyang nararamdaman ang pabilis na pagtibok ng puso niya. Lalo na't alam niyang nakatitig lang sa kanya si Franco habang nakangiti. Walang hiya ka, Sir Franco. Huwag mo akong titigan ng ganyan at baka hindi ako makapagpigil. Bigla kitang halikan dyan. Protesta niya sa kanyang isipan. Si Franco naman ay titig na titig sa dalaga habang nakapamewang ang dalawa niyang kamay at hinahayaan ng babaeng ayusin ang necktie niya. Maganda ka naman pala, Vena. Mahina nitong bulong na matagal naman na niyang alam. Gusto niya lang asarin ang babae. Si Vena naman ay dahan-dahan na natigilan. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin sa amo niya. At pagtingin niya sa mga mata nito ay isang makamandag na kindat na naman ang itinapon nito sa mukha niya. Diyos ko, Lord! Help! Parang gusto ko siyang halikan now. Oo, as in now na po. Nang makarating sila sa restaurant, walang hiya-hiya kay Vena. Lahat ng nakahapag sa harapan niya, kinakain niya. Si Franco tuloy na nakaharap sa kanya ay hindi mapigilan ang matawa. Nakasandal siya sa upuan habang pinanonood ang babae. Hindi niya alam pero kuhang-kuha talaga ni Vena ang atensyon niya. Napakagaan ng loob niya rito na para bang hindi madaling magustuhan ng kahit na sino man. Oh sir, ano pang hinihintay ninyo? Kain na! Aniya at muling sumubo ng isang kutsarang kanin na may kasama pang 2 hiwa ng baboy. Lalong natatawa si Franco
At katulad ni Vena, kumain na lang din siya, pero hindi katulad kung paano kumain si Vena. Siya ay maingat at mahinhin sa pagkain, hindi katulad ni Vena na para bang isang taong hindi nakakain. Nang mapansin ni Vena iyon, bigla siyang nahiya. Napaehem tuloy siya at nagpunas ng tissue at saka mahinhing uminom ng tubig. Napaangat naman ang tingin sa kanya si Franco at nang makitang maingat ng sumusubo at ngumunguya ng pagkain si Vena, ay hindi niya mapigilan ang malakas na pagtawa. Namula naman ng wala sa oras si Vena. Kung sa paanong paraan ka magiging komportable sa pagkain, iyon ang gawin mo. Huwag mo akong alalahanin. Sanay ako sa ganitong way ng pagkain. Sa sinabing iyon ng lalaki, animoy sinampal ng kadukhaan si Vena. Kung sa bagay, mayaman ang lalaki, kaya alam nito ang proper etiquette sa pagkain. Napatikim na lang si Vena at pilit na kinukomprontable ang sarili. Fairy godmother, alisin niyo naman ang hiya Sige na naman, ang hirap eh. Nang matapos silang kumain, ay dumating naman din kaagad ang sinasabi ni Franco na kliyente niya. Si Vena naman ay tamang higop lang ng kape sa di kalayuan. Pinaalis kasi siya ni Franco dahil anito masyadong private ang pag-uusapan nila. Kaya siya, tinititigan ito sa hindi kalayuan habang patuloy na pinapantasya ang napakagwapong lalaki. Sino kaya ang mga magulang ni Sir Franco, no? Mga magaganda at gwapo rin kaya sila? Hindi kaya anak ng hari ang lalaking ito? Bakit mala prinsipe sa gwapo? Tanungin niya sa sarili habang nakipanglumbaba sa lamesa. Likod pa lang ng ulo niya. Ulam na eh. Paano pa kaya kapag wala na siyang damit pang itaas? Nako! Sigurado may six-pack abs to na malulupit sa tigas. Nak! Yummy! Dagdag pa niya habang namumula na sa kilig. Samantala, napatingin naman ang kliyente ni Franco na si George sa direksyon ni Vena. Dude, kanina ka pa tinititigan ng PA mo Pang-aasar nito sa kaibigan si Franco. Magkaibigan sila at the same time, isa na rin sa interesadong mag-invest sa kumpanya ni Franco. Napalingon naman si Franco sa direksyon ni Vena at nang makita ni Vena ang paglingon sa kanya ni Franco, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na umiwas ng tingin sa lalaki. Binuklat pa nito ang dyaryong hawak niya para magmukhang nagbabasa. Natawa na lang si Franco dahil nakabaligtad ang dyaryo. Napailing-iling na lang siya at muling tiningnan si George. Mukhang type ka na Miss P.E. Muling pangaasar ng kaibigan. Napangisi naman si Franco. Kailan ba ako nagkaroon ng PA na hindi nagkagusto sa akin, dude? Mayabang nitong sabi at inunom ang juice na nasa harapan niya. So, ganoon na lang ha. Next week, lalabas ng kontrata. Pagbaling nitong muli sa orihinal nilang topic. Noted, dude. Kapag may balita na tungkol sa pinapahanap ko, balitaan mo ko ha. Sure, laki ng binayad mo sa akin eh. Aniya, na maliit na lang na nagpangiti kay Franco pagkatapos ay seryosong uminom ng juice. Bella, makikita rin kita. Nang matapos ang meeting, ay bumalik na rin sina Franco at Vena sa kanilang opisina. Doon ay nagpatuloy silang muli sa pagtatrabaho. Maya't maya rin ang pagtuturo ni Franco sa mga hindi pa naiintindihan ni Vena at kalaunan, napabilib na lang siya ng babae dahil isa o dalawang paliwanag lang niya, naiintindihan na rin ito kaagad. Bigla niya tuloy na alala ang ex-girlfriend niyang si Bella na 5 taon na niyang hindi nakikita. Katulad kasi ni Vena ay fast learner din ang ex niya. Iyon nga lang ay nagkahiwalay sila matapos bumangga ang sinasakyan nilang bus sa isang malaking truck. Pagmulat ng kanyang mga mata noon ay nasa ospital na siya at wika ng mga magulang niya.
patay na raw si Bella. Ngunit hindi siya naniniwala dahil wala naman silang maipakitang bangkay sa kanya. Hanggang ngayon kasi ay mahal na mahal pa rin niya ang nobya at umaasa na isang araw ay muli rin silang magkikita, lalo na at buntis pa naman noon si Bella. Isa ang biglang pagkawala ni Bella kung bakit nagbago ang ugali niya. Mabait at malambing siyang lalaki noon, pero dahil sa depresyon at frustration sa kumpanya, dahil sa kanyang matapobreng magulang, ay naging mainitin ang ulo niya. Palagi siyang nakasigaw at palagi siyang galit, kaya nga walang PA ang nagtatagal sa kanya. Kaya ngayon na si Vena na ang PA niya, ay pinapangako niya sa kanyang sarili na pipilitin niyang ayusin ang pag-uugali nang hindi na siya muling iwan pa. Ayaw niya nang maiwan si Ere na nag-iisa, katulad kung paano siya iniwan ng pinakamamahal niyang si Bella at ng kanilang anghel. Nang matapos ang 8 oras na pagtatrabaho, ay lantang gulay na nakauwi si Vena sa tinutuluyan niyang apartment kasama ang mga umampon sa kanya. Nang makita niya ang anak na sinasalubong siya ng yakap, ay mabilis na pawi ang pagod na nararamdaman niya. Hi, baby! Hello po, Mommy. How's your day? You look so tired na po. Oo, anak eh. Ang dami kasing pinapagawa ng amo ko sa trabaho. Kaya napagod ako. Pero okay lang. Gagawin ni Mami ang lahat para sa'yo. Talaga po, Mommy? Thank you po. You're welcome, anak ko. Pakis nga si Mami. Mwah! Aniya, matapos halikan ng malutong ang anak, napahagik-hik naman ang batang si Miracle. Oh anak, nakauwi ka na pala. Halika na at maghapunan na tayo. Tawag sa kanya ng kanyang nanay Belen, ang umampon at kumupkop sa kanya noon matapos ang aksidenteng halos pumatay sa kanya. Mahigit 6 na taon na ang nakakaraan. Nawalan siya ng alaala noon at hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang tunay niyang pagkakakilanlan, kaya tinawag na lamang siyang Vena at isunod sa apelyido ni Nanay Belen. Mabuti na lang at nagawa pa rin niyang makaligtas sa bingit ng kamatayan. Lalo na at buntis siya at sa awa ng Panginoong Diyos, nagawa nga nilang makaligtas na mag-ina. Kahit na may malaking peklat sa mukha niya na malaking nagpabago sa itsura niya. May bukol din sa ulo niya na hanggang ngayon ay hindi nawawala. Maliit lang naman iyon, pero kapag malamig, kumikirot. Naging poknat na rin iyon at hindi na tinutubuan ng buhok. May malaki rin siyang tahi sa leeg dahil nasaksak nga siya ng bakal na mula sa bus. Isa iyon sa dahilan kung bakit kamuntik na nga siyang matuluyan. Sa tuwing naaalala niya ang pinagdaan ng aksidente, ay hindi niya maiwasan ang maluha at walang sawang pinasasalamatan ang amang nasa langit na nagbigay sa kanya ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Bukod sa natamong mga peklat at bakas ng nakaraan, ay marami rin ang peklat sa kanyang katawan, lalo na sa bandang likuran. Cesarean pa ang ginawa sa kanya noon, kaya naragdagan pa ang tahi niya sa gawing puson. Parang isang pikit na nga lang noon ay mamamatay na siya. Pero sa tulong ng Diyos at ng mag-asawang nagmalasakit na tumulong sa kanya, ay nagawa niyang mapagtagumpayan ang pagsubok na iyon. Mabuti na lang at malakas ang katawan niya at ang pananalig sa itaas. Naalala pa nga niya noong unang beses niyang nahawakan ng anak sa kabila ng lahat at pinangalanan niya itong Miracle dahil isa itong tanda ng isang napakalaking milagrong nangyari sa buhay niya. Wow, Nay! Adobong atay! Paborito ko to ah! Siyempre naman anak, sinarapan ko ang pagkakaluto niyan para makarami ka. Alam kong napagod ka ng sobra sa trabaho mo. Napangiti si Vena. Salamat po, Nay ah. Si tatay po, nasaan? Nasa palengke pa anak. Pauwi pa lang daw.
Matumal daw kasi ang gulay ngayon, anak. Malungkot nga ang tatay mo at ang ilan sa gulay ay gusto nang mabulok. Natahimik si Vena at nakaramdam ng lungkot at awa para sa kanyang ama. Tumayo siya at kumuha ng ulam, gayon din ang mainit pang kanin. Nangunot naman ang noo ni Nanay Belen. Anong gagawin mo riyan, anak? Pagtitira ko po ng pagkain si tatay, Nay. Siguradong nagugutom na po siya pag uwi. Anito at nakangiti at nangingilid ang mga luhang pinagsasandok ang amang papauwi pa lang. Napangiti naman si Nanay Belen. Anito sa isip, sobrang swerte nila kay Vena na inihulog sa kanila ng langit. Kinabukasan, malungkot na iniwan ni Vena ang kanyang anak. Hinalikan niya muna ito sa noo bago siya umalis. Mahirap para sa kanya na araw-araw iwan ang anak, ngunit kailangan niyang gawin iyon upang mabuhay sila. Nang makarating siya sa opisina, ay wala pa roon ang amo niya, kaya nagligpit na muna siya. Nang matapos, ay ang saktong pagdating din ni Franco, na pawis na pawis. Nangunot ang noo niya at kaagad na kumuha ng tissue at iniabot kay Franco. Oh sir, bakit pawis na pawis yata kayo? Anong nangyari? Kinuha naman ni Franco ang tissue na iniaabot ni Vena. Wala, magtrabaho na tayo. Nito ng balisa. Nawirduhan naman si Vena, subalit hindi na lamang din niya pinansin pa. Binigyan siya ng gagawin ng amo na mabilis naman niyang ginawa. Sa gitna ng seryoso niyang pagtatrabaho, ay napansin niya ang pagtanggal ng black coat ng lalaki, kaya't puting polo na lang ang natira. Lalong nangunot ang noo niya dahil halos mabasa na ng pawis iyon at lukot-lukot. Hindi na sana niya papansinin pa iyon, ngunit isang pulang marka ng lipstick sa suot nitong polo ang nakaagaw ng atensyon niya. Ilang sandali siyang natigilan. Pakiramdam niya ay nanuyo ang lalamunan niya at natulala na lang. Para bang may kung anong sumaksak sa puso niya. Samantala, ay napansin naman ni Franco ang pagkatulala sa kanya ni Vena, kaya tinawag niya ito. Doon lang napabalik sa tamang wisyo ang babae. Mabilis itong umiwas sa kanya at nagtipa sa kaharap nitong monitor. Si Franco naman ay naiwang punot ang noo hanggang sa mapatingin siya sa maliit na salamin sa ibabaw ng kanyang lamesa. Doon ay nakita niyang isang pulang marka na batid niyang sa lipstick ng babae nang galing. Bigla siyang napahawak doon. Wisit talaga. Sa buong maghapon ay hindi nakitaan ng pagngiti si Vena. Buong maghapon ay tahimik lang ito at seryosong nagtatrabaho. Naninibago tuloy si Franco. Gusto niyang marinig ang boses ng babae, lalo na at tila nakakahabig nito ang boses ng ex-girlfriend niya. Siguro ay nagkataon nga lang talaga. Vena, 3:30 na. Ayaw mo pa bang kumain? Hindi ka yata nag-lunch kanina. Nito, sa seryosong babae na hindi man lang siya nilingon. Pakiramdam niya tuloy ay napahiya pa siya. Napangisi na lang tuloy siya at muling inaccess ang account ng babae na nakalagin sa computer, maging sa laptop niya. Nagulat siya nang tapos na ito ngunit napansin niya ang nakabukas na Google Docs at binuksan iyon. Doon ay tumambad sa kanya ang sari-saring rant mula sa dalaga. Akala mong kigwapo-gwapo? Babaero naman pala. Grabe, paminsan talaga siya na may lipstick pa sa damit? Hindi mo na muna naligo at nagpalit? Hanggang dito, inaamoy kong lansa niya. Ew, kadiri. Nakaka-turn off. Hindi ko na siya magiging crush ulit. Tinatawag niya na ako. Mamatay ka riyan sa kakatawag, boss pangit. Hindi kita papansinin. Babaero,
Tsaka, hindi napigilan ni Franco ang bahagyang matawa. Tama nga ang hinala niya. May gusto talaga sa kanya ang bagong PA niya. Hinayaan niya pang mag-type ng kung ano-anong rant ang babae. Libang na libang siya habang binabasa ang lahat ng reklamo nito, habang ang babae naman ay halos umusok na ang magkabilang butas ng ilong at tainga sa labis na inis sa kanya. Tingnan mo, ngingiti-ngiti pa. Nagpapakyut ba to sa akin? Duh, sorry ka dong, pero hindi ka cute. Impaktito ka kaya? Babaero, mukhang babae, che! Dahil natatawa sa mga pinagsasabi ng babae, nag-type rin siya at anito. Magtrabaho ka na, Miss Silosa. Aniya na nagpamulagat sa mga mata ni Vena. Gulat na gulat niyang tiningnan ang lalaki. Si Franco naman ay nginisihan lang siya. Animoy kamatis naman na nahinog ang buong pagmumukha ni Vena at napasapo na lang ng 2 kamay sa kabuuhan ng mukha niya. Diyos ko po, Vena. Ibig sabihin, kanina niya pa nababasa mga rants mo? Paano niya na-access ang account mo? My goodness! Nakakahiya! Mahigit 1 buwan ang lumipas. Naging magkasundo sina Franco at Vena. Kahit saan magpunta si Franco, ay nakabuntot si Vena. Kaya ang babae, halos maging traveler na nga rin. Kulang na lang ay buong Pilipinas ay malibot na niya. Kung saan-saan ba naman kasi ang meeting ng lalaki. Madalas ay 2 pa sa isang araw at parehas pang malalayong lugar ang mga iyon. Kaya si Vena, pagdating nga sa bahay, ay kulang na lang magmukhang asong lumalawit na ang dila dahil sa pagod. Oh, sahod. Wika ni Franco nang makarating sa harapan niya ang babae. Nasa Baguio sila ngayon para sa bago nilang kliyente. Ngayon din kasi ang araw ng sahod ni Vena. Tutal at magkasama lang naman sila, cash niya nang ibinigay iyon kay Vena para hindi na nito kailangang pumunta pa sa bangko para lang mag-withdraw. Naks, salamat sir! Aniya at ngiting-ngiti na kinuha ang puting sobre. Nang buksan niya iyon, ay halos pumutok ang mga mata niya sa nakita. Napakakapal na lilibuhing pera iyon. Nang tignan niya ang nakasulat sa sobre, ay tumataginting na 70K ang nakalagay. Halaka, napakalaki naman ito, sir. Kasama na rin ang bonus mong 20K. Sana makatulong. Naku, oo naman, sir. Malaking tulong talaga to sa amin ng pamilya ko. Lalong-lalo na sa anak ko. Mabibilhan ko na siya ng pinapangarap niyang bisikleta. Sa tinura ng babae, unti-unting nawala ang nakasilay ng ngiti sa labi ni Franco. Anak? Did you mean may anak ka na? May asawa ka na? Anak lang, sir. Walang asawa. Pagtatama ni Vena. Lalong nangunot ang noo ni Franco. What? Single mama ko, sir. Wala akong asawa. Nasaan ang asawa mo? Si Vena naman ang natahimik. Hindi ko po alam, sir . Basta paggising ko, buntis na ako. Lalong nagsalubong ang kilay ni Franco. Basta ganun, sir. Thank you rito, ha. Labas na po ako. Kukuhanin ko lang yung napakasarap na coffee ninyo. Aniya at lukalukang kumindat-kindat pa. Natawa na naman si Franco at hinayaan na ang babaeng lumabas. Nang makaalis na ito, ay ginawa niyang unan ang magkabila niyang braso habang nakaupo sa isang swivel chair na puti. Napatitig siya sa kisame habang patuloy na inaalala ang mga sinabi ni Vena kanina. May anak na pala siya? Nang matapos ang sunod-sunod na business meeting sa Baguio, ay bumalik na rin sila sa Maynila. Dahil malamig ang klima roon at mainit naman pagdating sa syudad, ay patong-patong na trangkaso nga ang inabot ni Vena
naninibago ang katawan niya. Palagay niya ay nabigla siya sa ibang pagbabago ng klima. Dagdag mo pa na pagod siya at walang gaanong tulog dahil sa kakaayos ng business proposal nila. Pagdating ni Franco sa opisina ay laking pagtataka niya nang wala siyang vena na naabutan sa office niya. Kaagad niyang tinanong ang manager niyang kakapasok pa lang at may inaabot sa kanyang papeles na dapat niyang pirmahan. Nakita mo ba si Vena? Tanong niya sa manager. Nagkibit balikat naman ang bakla. Hindi po sir pero ang sabi-sabi, hindi raw po makakapasok si Vena dahil nagkasakit. Tinrang kaso yata. Maarte at pabakla nitong sabi. Natahimik si Franco sa sinabi ng bakla niyang manager. Bigla siyang nakonsensya. Alam niyang kasalanan niya kung bakit ito nagkasakit. Masyado itong napagod sa trabaho niya. Sige, makakaalis ka na. Balikan mo na lang itong papers, mamayang 12 p.m. Malamig niyang turan sa baklang, nagpapakyut pa sa kanya. Nang makaalis ang bakla, ay hinanap niya ang resume ni Vena. Nang makita niya ang address nito roon, ay malawak siyang napangiti. Pinicturan niya ang resume na iyon at saka kaagad na tumayo. Pupuntahan ko siya. Nanginginig ang buong katawan ni Vena dahil sa lamig. Napakataas kasi ng lagnat niya at halos hindi na makatayo sa sama ng pakiramdam niya. Tubig na rin ang lumalabas sa ilong niya na dahilan para mas lalong ang manakit ang ulo at ilong niya. Mommy, inom na po kayo ng medicine, no? Wika ng kanyang anak na si Miracle habang may dalang gamot at tubig. Pilit naman na ibinangon ni Vena ang sarili at kinuha iyon sa kanyang anak. Salamat anak ha. Aniya at ininom na ang gamot na iyon. You're welcome, Mommy. Magpagaling na po kayo ha. Punta po tayo sa Tom's World, Mommy. Sure anak. Pagkagaling ni Mami, magpupunta tayo roon at lahat lalaruin natin sa Tom's World. Talaga, Mommy? Wow! Excited na po ako, Mommy. Anito at pumalakpak pa sa tuwa. Gustuhin mang halikan at yakapin ni Vena ang anak niya ay hindi niya magawa. Kumuha na lang siya ng face mask at inilagay iyon sa kanyang bibig. Natatakot kasi siyang mahawaan ng anak. Hindi na baling siya na lang ang magkasakit. Wag lang ang baby girl niya. Bumalik si Vena sa pagkakahiga at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Gusto na niyang makatulog muli nang hindi niya maramdaman ang masamang pakiramdam na nagpapahirap sa kanya. Makalipas ang 1.5 oras na pagkakatulog, ay nagising siya sa pag-ugoy sa kanya ng kanyang anak. Mommy! Wake up na po! Anito. Nagsalubong ang kilay niya at pilit na inaninag ang mukha ng kanyang anak. Bakit anak? May problema ba? None po, Mommy. Pero may naghahanap po sa inyo sa labas ng door natin, Mommy. Super pogi po niya, Mommy. Gusto ko siya maging daddy. Nalaglag ang panga ni Vena at napabalikwas ng bangon. Ano? Gulat na gulat niyang tanong sa bata, ngunit ang paslit, pilit nga lang na hinihila ang kamay niya. Wala tuloy siyang nagawa kung hindi ang bumaba sa kama at hayaan ng anak na kalad ka rin siya kahit na masama pa nga ang pakiramdam niya. Hindi niya maimulat ng diretso ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya umiikot ang buong paligid niya. Napapahawak na nga lang siya sa kanyang kaliwang sentido. Pakiramdam niya ay mahihimatay na siya nang wala sa oras. Look, Mommy! Siya po ang naghahanap sa inyo, oh! Anito, matapos ibukas ang pinto. Masakit ang ulong, tinaasan ng tingin ni Vena ang sinasabi ng anak niyang bisita niya.
At ganoon na lang ang biglang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang figura ng kanyang amo. Sir Franco? Hi. Sagot naman ng lalaki at ikinaway pa nito ang 3 daliri. Naikurap-kurap ni Vena ang kanyang mga mata. Kinuskus pa nga niya iyon at baka imagination niya lang ang nakikita. Pero hindi. Tama siya. Si Franco nga. Sir, ano pong ginagawa ninyo rito? Nagpaalam po ako sa HR na hindi ako makakapasok. Wala po kasi akong number ninyo, kaya pinakisuyo ko na lang po. Alam ko. Tipid na sagot ng lalaki. Kung ganoon, anong ginagawa ng lalaking to rito? Bulong niya sa kanyang sarili. Samantala, ay ipinakita naman ni Franco ang dala niyang 2 supot ng malalaking plastik ng sari-saring prutas. Mayroon din isang plastik na mga gatas, lalo na ang Yakult. Mayroon din itong dalang Pampers, gatas ng bata, at ilang bote ng vitamins. Ibig tuloy malaglag ng literal ang panga ng babae sa kanyang nakikita. Pagkain for you at para sa family mo. So, pwede mo na ba akong papusukin? Kanina pa nangangalay mga paa ko eh. Reklamo nito at kalaunan ay maliit siyang inisihan. Wala sa sarili namang nilakihan ni Vena ang pagkakabukas ng pinto nito. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang sama ng pakiramdam niya sa biglang pagsulpot ng amo niya. Dumiretso ang lalaki sa sala at umupo sa maliit na lang sofa kahit hindi niya pa ito ino-offer. Napansin din niya ang pagpaypay ng kamay nito sa mukha. Nakita niya ang ilang butil ng pawis sa noo ng lalaki, kaya kahit na masama ang pakiramdam, dali-dali niyang kinuha ang electric fan sa kwarto niya at itinutok iyon sa lalaki. Thank you. Nakangiting saad nito. Maupo ka. Feel at home. Bahay mo to. Sarkastiko at may halong pangaasar na wika ni Franco. Natawa na lang ng mahina ang babae at saka umupo sa harap ng lalaki. Ano pong ginagawa ninyo rito, sir? Hindi mo lang ba muna ako aalokin ng maiinom? Natahimik si Vena at kaagad na tumayo. Pupunta na sana siya sa kusina para ikuha ng maiinom si Franco. Subalit nakasalubong niya ang ina at may dala na ito na isang baso ng kape. Si Miracle naman ay may dalang tinapay at palaman. Heto na anak, kami na ang magbibigay at maupo ka na ulit. Baka mabuwal ka na naman. Bili nito na sinang-ayon na naman ni Vena. Kaagad siyang naupo sa harap ni Franco. Iho, heto ang kape mo. Magkape ka na muna. Pagpasensyahan mo't iyan lang ang nakayanan. Wika ni Nanay Belen at inihapag sa harap ng lalaki ang kape. Maraming salamat po. Wika naman ni Franco. Hello, Sir Pogi. Heto po ang tinapay at palaman. Gusto niyo po ako na magpalaman? Tanong ng magalang na si Miracle habang malawak na nakangiti. Sa hindi malamang dahilan ni Franco, nakaramdam siya ng tila ay lukso ng dugo sa bata. Hindi na lang niya pinansin iyon at sinang-ayunan ang bata. Okay, sige. Sarapan mo ha. Bilin pa nito. Okay, Sir Pogi. Alam niyo po ba na ako ang palaging nagpapalaman sa bread ni Mami? Patay gutom po kasi si Mami. Palagi na lang po siyang nagugutom. Kaya palagi ko po itong ginagawa. Aniya, habang abala sa pagpapalaman sa sandwich bread. Napangiti naman si Franco at gayon din si Vena at si Nanay Belen. Napakalambing naman ng anak mo. Anong pangalan niya, Vena? Miracle. Miracle? Tumango naman si Vena. Ito siyang napakalaking milagro ng Diyos, Sir Franco. Sobrang bait niyan. Manang-mana sa Mami. Anito na kaunting nagpatawa naman kay Franco.
Sir Pogi, tapos na po. Anito, at dalawang kamay na itinutok iyon sa bibig ni Franco. Ako na po magsusubo sa inyo. Say, Dagdag pa ng bata. Halaka, anak wag. Hayaan mo na siya na ang kumain. Sita naman ni Vena sa anak. Pero Mami, hindi po ba ang sabi ninyo kapag may bisita, be nice, dapat po mabait, maalaga, at palagi po nating aasikasuhin sila para bumalik pa po? Pinamulahan naman ng pisngi si Vena. Natawa si Franco at hinayaan ng bata sa kung ano ang gusto nitong gawin sa kanya. Hayaan mo na siya, Vena. Isipin mo na lang, wala akong mga kamay. Natatawa nitong sabi at ngumanga sa harap ng bata. Si Miracle naman ay tuwang-tuwa na sinubuan siya. Yehey! Ang sarap po, Sir Pogi, no? Wala nitong sabi. Oo nga eh, ang sarap po palang gumawa nito. Aniya at muling kinagat ang tinapay na hawak ni Miracle. Napahagik-hik naman ang bata. Siyempre naman po, Sir Pogi. Palagi nga pong busog si Mami eh. Kung minsan po, ako na ang bumibili nito sa tindahan. Iniipon ko po yung binibigay sa akin ni Mami na pera para kapag uuwi siya, mayroon na pong tinapay at palaman. Naantig naman ang puso ni Franco sa sinabi ng bata. Si Vena naman na may sakit ay mabilis na nangilid ang mga luha. Sobrang bait naman pala niyan. Anito at saka ginulo ang buhok ng bata. Napahagik-hik na naman tuloy si Miracle. Humigop naman ng mainit na kape si Franco. Sir Pogi, naliligaw po ba kayo sa Mami ko? Pwede ko po ba kayong maging daddy? Sa sinabi ng bata, bigla na lang naibuga ni Franco ang kahihigop pa lang niyang kape. Nanlaki naman ang mga mata ni Vena at kaagad na hinigit ang anak palapit sa kanya. Miracle, ano ka ba naman anak? Hala, bakit po kayo nagagalit, Mami? Hindi ako nagagalit, anak. Ano ba naman yung tanong mo sa kanya? Boss ko siya, anak. Boss? Inosenteng tanong nito at muling nilingon si Franco. Boss ka po ni Mami? Kung ganun pwede mo po siyang utusan? Tumango naman ang natatawang si Franco. Wow! Alam ko na po. Utusan mo na lang po si Mami na sagutin ka na at maging daddy ko. Please, sige na po. Gusto ko po ng daddy. Muli ay kapwa nalaglag ang pangani na Franco at Vena. Diyos ko po anak, maghulos dili ka nga. Ano ba yung pinagsabi mo? Baka sasantehin ako niyan. Takot naman na tura ng ina at muli ay hinigit ang braso ni Miracle. Pero Mami, sabi niyo po magkakaroon din ako ng daddy bago ako mag 6 years old. Next month na po iyon, Mami. Ang tagal-tagal niyo po ako ihanap ng daddy, kaya na po maghahanap. Pero anak, please po, Mami. Bahala kayo. Magmamad po talaga ako sa inyo. Miracle? Hayaan mo na. Bata yan. Huwag mong pagalitan. Halika, baby. Singit ni Franco at tinawag ang bata. Si Miracle naman ay kaagad na nagpunta sa kanya at niyakap siya. Nagpakarga pa nga ito sa kanya at ayaw na siyang bitawan pa. Natatawa tuloy si Franco. Sa hindi niya malamang dahilan, para bang ang gaan kaagad ng loob niya sa bata, kahit hindi niya naman ito kaano-ano, at ngayon lang niya nakita. So, pwede ko na po ba kayo tawaging daddy? Anak, Miracle! Inis na bawal sa kanya ni Vena. Napalingon tuloy sa kanya ang bata at agad na nanginig ang labi nito at kalaunan ay umatungal na lang ng iyak. Sinabi na kasi huwag mo siyang pagalitan. Ano bang malay ng bata? Hayaan mo siya sa kung anong gusto niya.
Kung gusto niya akong tawaging daddy, go ahead. Ayos lang sa akin, basta ganito ka-cute ang magiging anak ko. Aniya, at piningot pa ang kaliwang pisngi ni Miracle. Tumahan naman ang bata sa pag-iyak at nakipaghagik-gikan kay Franco. Nasapo na lang ni Vena ang kanyang noo. Pakiramdam niya ay lalong tumataas ang lagnat niya sa konsumisyon sa bata. Dahil tanghali naman na at kailangan na nilang kumain ng pananghalian, doon na lang din nakikain si Franco. Noong una nga ay halos ayaw niyang tikman ang pagkain dahil adobong kangkong lang iyon. Hindi siya kumakain ng ganoong pagkain, kaya si Vena ay nahiya pa. Ayaw ba ng ganyang pagkain, sir? Ibibili na lang kita, sir. Ano pong gusto ninyo? Magalang, ngunit kinakabahang tanong ni Vena. Ngumiti na lang ng peke si Franco at hindi sinagot ang babae. Kahit na nakanguwi ang bibig, ay tinikman pa rin niya ng sapilitan ang lutong adobong kangkong ng nanay ni Vena. Sandali niyang nilasap ang sarap niyon at kalaunan ay napatangu-tangu na lang. Masarap naman pala. Ayos na ito. Gusto ko nito. Aniya at kumuha pa ng maraming adobong kangkong at sabaw. Pagkatapos ay sunod-sunod na sumubo ng pagkain. Napangiti naman si Vena. Daddy, subuan niyo po ako. Napalingon si Franco sa maliit na kamay na kumakalabit sa braso niya. Nang makita niya si Miracle, ay napangiti siya at kinandong ito sa hita niya. Sinubuan niya ito at sabay nga silang kumain. Natulala tuloy si Vena habang pinagmamasdan silang dalawa. Kung siguro nakilala niya lang ang ama ng anak niya, ay siguro magkakasama sila ngayon at ganito sila ka-sweet. Kaso, maski pangalan o di kaya ay itsura ng lalaki, hindi na niya matandaan pa. Kinahapunan, bago umalis si Franco, ay nagpaalam muna ito sa kanya. Mauna na ako, Vena. Magpagaling ka na dahil wala akong PA. Anito, sa pabirong paraan. Natawa na lang si Vena. Apo, sir. Salamat po sa pagbisita. Tumangutango naman si Franco. Salamat din. Nag-enjoy ako lalo na sa anak mo. Next time, isama mo siya sa office para may libangan tayong makulit, ha? Po? Ngumiti at tumangulang ang lalaki. Seryoso kayo, sir? Yup. Pero sobrang kulit ng anak ko. Baka nainis lang po kayo. No, nalilibang ako sa kanya. Feeling ko kailangan ko ang kakulitan niya para maging masaya ako sa office. Puro na lang kasi work. Don't worry. Kung gusto mo, pati siya pasasahurin ko basta araw-araw mo lang siyang dalhin sa office para may nakakalaro akong bata. Pero sir, sobrang kulit po talaga ni Miracle. Baka manira lang po siya ng mga gamit. Marami na pong nasirang anak kong iyan. So, marami akong pambili. Kaya huwag kang mag-alala. Gusto ko ang vibes ng anak mo. Pero, ay teka, bago ko pa makalimutan. Nito at kumuha ng sobre sa suot niyang coat. At iniabot ayon kay Miracle. Ano po ito, sir? Extra money. Alam ko masyado kang napagod sa mga pinuntahan natin ng mga business meetings ko. Dahil magaling ka naman at never pang pumalpak, isipin mo na lang na bonus mo yan. Pambili mo ng meds at pagkain ninyo ng anak mo. Aniya at malawak na nginitian ang babae. Halos hindi naman mag-sink in sa isip ni Vena ang sinabi ni Franco. So, paano? Mauna na ako. May meeting pa ako mamayang 4:30 kay Mr. Manuel. Nito at kumaway na, pagkatapos ay umalis na rin kaagad.
Naiwan tuloy na laglag ang panga ni Vena. Nang tignan niya ang laman ng sobre, ay tumataginting na 20,000 ang laman nun. Napasa po siya ng bibig. Diyos ko po! Mabilis niyang sinundan ng tingin ang paalis na kotse ng lalaki. Sinubukan niyang habulin iyon, ngunit hindi na huminto pa ang sasakyan. Samantala ay malapad at hindi nawawala ang ngiti sa mga labi ni Franco. Kahit papaano ay nakahinga na siya ng maluwag dahil nakabawi na siya kay Vena na talagang napagod sa mga business meetings niya. Isa pa ay bawing-bawi ang lahat ng ibinigay niya rito dahil natutuwa siya sa anak nito. Natatawa pa nga siya sa tuwing naaalala na gusto siyang maging daddy ng batang si Miracle. Makalipas ang 2 araw na pagpapagaling, ay nakapasok na rin si Vena. Magaling na ito at wala nang nararamdaman. Go na para kumayod ulit. Natuwa naman si Franco nang makita ang energetic na si Vena. Good morning, sir! Masiglang bati ni Vena na para bang hindi nanggaling sa sakit. Good morning, Vena. Where's your daughter? Natigilan si Vena. Po? Si Miracle, yung anak mo. Nasaan siya? Namimiss ko na siya, Vena. Nito. Napalunok naman ng laway si Vena. Nasa bahay po, sir. Bakit hindi mo sinama? Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo noong nakaraan, sir? Of course. Bakit hindi mo pagbigyan ng anak mo magkaroon ng daddy? Gustong-gusto ng ama ng bata. Pero sir, puro ka naman pero, Vena. Sige na, umuwi ka na muna at sunduin mo siya. Sakto at may kikitain akong investor mamaya sa mall. Ipamimili ko rin ng mga laruan at damit ng anak mo. Po? Natawa si Franco. Naaalala ko kasi sa kanyang anak ko, Vena. Siguro kung hindi namatay noon ang girlfriend ko. Baka kasing idara na rin ni Miracle ang baby ko. Iyon nga lang, hindi ko alam kung boy ba siya o girl. Natameme naman si Vena. Hindi ka agad siya nakapagsalita. Kaya sige na, sunduin mo na si Miracle bago pa tayo umalis. Exact 10 a.m. ang meeting ko with my new investor, kaya hindi tayo pwedeng malate. Dahil sa utos ng amo, dali-daling sinunod iyon ni Vena. Grabe si sir. Hindi ko alam kung anong toyo niya. Seryoso pala talaga siya. Pero kung sabagay, baka nga naaalala niya sa anak ko ang dapat na baby niya. Iyon nga lang, nakakahiya pa rin. Yung ibinigay na lang siguro niyang pera sa akin unang ipanggagastos ko sa anak ko. Baka mamaya isipin niya unang iba na pinipirahan ko si sir gamit ang anak kong si Miracle. Mahirap na. Nang masundo ni Vena si Miracle, ay kaagad na rin silang dumiretso sa mall, kung saan ay nauna na si Franco. Naabutan nila itong may kausap na isang sosyaling lalaki. Uy, Mami! Ayun si Daddy, oh! Wika ng makulit na bata. At tinuro pa nga ang ama-amahan niya. Hinila pa nga nito ang kamay ni Vena. Teka lang, anak! Wag! Suway niya. Ngunit ang bata, binitawan pa nga ang kamay niya at nagmamadaling tumakbo papunta kay Franco. Hi, Daddy! I miss you! Malambing nitong sabi at hinalikan pa sa pisngi si Franco. Na ikinagulat naman ng lalaki. Oh, anak! Aniya, at hinalikan din ang pisngi ni Miracle. Nasaan si Mami? Tanong niya. Ayun po, oh! Sagot nito at tinuro ang ina. Si Vena naman ay nagmamadaling lumapit sa kanila. Anak, wag ngayon. May kausap pa si Daddy.
muli nitong suway sa makulit na anak. Ayos lang, hayaan mo siya. Wika naman ni Franco at kinandong pa si Miracle. Humagikhik naman sa tawa si Miracle. Samantala ay nagsalita naman ang bagong investor ni Franco. May anak ka na pala, Franco? Akala ko ba single ka? Yes, Mr. Cruz. Anak siya ng PA ko. Bakit tinatawag ka niyang daddy? Nagustuhan lang ako ng bata, kaya ganun. Malapit din naman ang loob ko sa kanya, kaya parang anak ko na rin siyang itinuturing. Okay, good. Akala ko pa naman na may pamilya ka na. Tamang-tama, mukhang gustong-gusto mo nang magkaanak. Ipakikilala ko sa iyo ang unika iha ko. Mas bagay kayo. Napangiti na lang ng naiilang si Franco. Kayo pong bahala, Mr. Cruz. Tanging sagot niya sa lalaki. At makalipas pa ang ilang sandali ay natapos na rin ang business meeting nila. Nahikayat nga ni Franco na mag-invest ng 250 million si Mr. Cruz sa kanyang kumpanya. Ngunit napag-usapan nila na gagawin lang iyon ni Mr. Cruz kung pakakasalan nito ang kanyang anak. Hindi tuloy alam ni Franco ang gagawin. Napa-oo na lang siya dahil malaking pera ang 250 million na siguradong mas magpapalago sa negosyo niya. As of now, si Mr. Cruz pa lang ang may pinakamalaking i-invest sa kumpanya niya. At kapag pinalagpas niya iyon, malaki iyong kawalan sa kanila. Samantala, nawala ng gana si Vena nang marinig iyon mula kay Mr. Cruz na sinang-ayunan kanina ni Franco. Pakiramdam niya ay 1,000 patalim ang tumusok sa puso niya. Siguro nga ay tuluyan ang nahulog ang loob niya para sa lalaki. Pero sino ba naman siya, hindi ba? Para magustuhan din ito, isa lang naman siyang hamak na PA. Nagturo si Miracle ng kung ano-ano sa mall, lalo na ang malalaking Barbie doll at napakagagandang mga damit. Si Vena naman ay panay suway sa kanyang anak dahil ang mahigit 10 damit pa lang na hawak nito ay 25,000 na. Samantalang 7,000 na lang ang pera nilang mag-ina. Isa pa, sobrang mahal nun. Ginto. Anak, bawasan mo naman yung kinuha mo. Kukulangin ng pera natin, anak. Namomroblemang pakiusap niya sa bata. Ngunit si Miracle ay malakas lang na umiyak. Narinig tuloy iyon ni Franco na abala lang sa pagtingin ng iba pang damit para sa bata. O bakit? Bakit ka umiiyak? Kasi po, Daddy, si Mami kasi inaaway ako. Sumbong naman ng bata. Hala siya. Hoy anak, hindi naman kita inaaway. Nakikiusap lang si Mami. Ganun din po yun, Mami. Anak, di ba ang bili ni Mami wag dapat spoiled? Kailangan behave lang palagi. Anak, hindi po tayo mayaman. Paalala nito at umupo sa harap ng nakatayo at umiiyak na si Miracle. Pero Mami... Anak, bad po iyan ha. Masyadong pricey ang mga damit, anak. Napasinghot naman ng sipon si Miracle at saka tiningnan ang mga damit na lula ng basket na bitbit niya. Nangilid na naman ang mga luha niya dahil gustong-gusto pa naman niya ang disenyo ng mga iyon. Pero tama nga naman ang mami niya. Huminga ng malalim si Miracle at iniabot kay Vena ang basket na bitbit niya. Sige po, Mami. Sa palengke na lang po tayo mamili kapag may pera na po tayo. Sorry po, Mami. Nito. At saka yumakap sa kanyang ina. Napapikit naman si Vena at dinamdam ang mahigpit at mainit na yakap ng kaniyang anak. Sorry rin anak, kapag mayaman na tayo, lahat ng gusto mo, bibili ni Mami ha?
Kailangan kasi natin magtipid. Dahil next month ng birthday mo, hindi ba't gusto mo ng birthday party? Opo, Mommy. Good. Kaya maghigpit muna tayo ng sinturon, ha? Okay po, Mommy. Nito, at matulis pang inginuso ang bibig upang halikan ang kanyang ina. Samantala ay speechless na pinanonood ni Franco, sina Vena at Miracle. Lalo siyang bumibilib kay Vena dahil napapalaki nitong disiplinadong anak at hindi maluho. Siya nga lang yata itong gusto na spoiled ang bata na hindi naman talaga niya anak. Pinili na lang ni Miracle ang magaganda, ngunit mumurahing mga damit sa mall. 3 klase lang iyon. Iyon daw ang gustong suotin ni Miracle sa kanyang kaarawan na hanggang ngayon ay pinag-iipunan pa ni Vena. Pagkatapos mamili, ay enjoy silang naglaro sa Tom's World. Nagtatatalon pa nga sa saya si Miracle habang naglalaro sila ng kanyang ama ng claw machine. Ilang beses na nga iyong nalaglag at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakakuha. Si Vena naman ay sinubukan din maglaro at unang try pa lang, shoot agad. Nanlaki tuloy ang mga mata niya sa gulat at animoy batang nagtatatalon sa saya. May nakuha ko! May nakuha ko! Sigaw niya. At nagmamadaling kinuha iyon sa ilalim at ipinakita kina Franco at Miracle. Ganoon na lang ang tuwa ng kanyang anak nang makitang isang malaki-laking teddy bear. Wow, Mommy! Nanalo po kayo! Nakakuha kayo, Mommy! Nito, habang tumatalon pa sa saya. Ibinigay naman sa kanya iyon ni Vena. Siyempre anak, ikaw ang inspirasyon ko eh. Nito, at nilingon si Franco na hindi pa rin makapaniwala na ang isang Vena na PA lang niya nakakuha ng stuffed toy sa claw machine. Ano sir, carry pa? May pagmamayabang na tanong ni Vena habang inaasar ang lalaki. Napangisi naman si Franco. Watch and learn. Mayabang din itong sabi at sinubukan muling maglaro ng claw machine. Ngunit kahit ano ang gawin niya, wala talaga siyang makuha kahit na isa. Inis na reklamo niya. Lumapit naman sa kanya si Vena at saka siya tinuruan. Ganito kasi yan sir, hawakan niyo lang ng madiin to at tansyahin niyo ang mabuti kung makakakuha ba ang galamay. Tapos pak, pindutin niyo na at simulan niyo ng magdasal. Niya. At saka pinindot ang button at pak, nakuha nga ito ng galamay at saktong naihulog sa butas. Si Miracle naman ay halos maabot na nga sila sa taas nitong tumalon dahil sa tuwa. Patuloy ngang tinuruan ni Vena si Franco sa paglalaro. Libang na libang naman si Franco sa ginagawa at habang mas tumatagal, mas lalong gumagaan ang loob niya sa babae. Dahil nagtuturuan sila at halos magkayakap na. Hindi tuloy niya maiwasang maamoy ang buhok ni Vena. Napapikit siya nang maamoy ang mabango niyang amoy dahil katulad na katulad iyon ng amoy ng buhok ng girlfriend niya noon. Hindi tuloy niya maiwasang matulala. Habang naglalaro si Vena at nakatalikod sa kanya, pakiramdam niya ay imahe ng girlfriend niya noon ang kanyang nakikita. Bella. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Basang-basa si Vena nang makarating sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Inabutan kasi siya ng malakas na ulan. Ngunit pagpasok niya sa opisina nila ng amo niya, ay laking gulat niya nang makitang isang babae na nakapatong sa hita ni Franco habang nagtatawanan sila.
Sinusubuan pa nga ng babae si Franco ng ubas. Pakiramdam niya tuloy ay isang damakmak na matatalim at matutulis na patalim na naman ang sumaksak sa puso niya. Tumalikod na lang siya kaagad at akma nang aalis, subalit nakita na siya ni Franco. "Oh, Vanna, nandyan ka na pala." Nito. Pumikit si Vanna at pilit na pinigilan ang nagbabadyang pagbagsak ng kanyang mga luha. Humarap siya kay Franco nang nakangiti. Opo sir. Sige po, lalabas muna ako. May nakalimutan lang ako sa locker ko." Pagsisinungaling niya at hindi na hinintay ang sagot ng kanyang amo. Samantala ay natulala si Franco. Panay naman sa paglandi ang babaeng nakaupo sa ibabaw ng hita niya habang pilit nitong hinuhuli ang labi niya. "Pwede ba? Tama na." Inis na suway ni Franco sa babaeng nagngangalang Natasha, ang anak ni Mr. Cruz na ipapakasal sa kanya kapalit ng 250 million na investment nito sa kanyang kumpanya. "Why?" "Umuwi ka na. Nandito ng PA ko. Kailangan na naming simulan ng trabaho." "But I'm part of your job. Kaya sige na, isang kiss lang." Malandi nitong sabi na sininghalan lang ni Franco. Ngunit sa huli ay nahuli pa rin ni Natasha ang labi niya. Samantala ay lihim naman iyong nakita ni Vanna. Mula sa maliit na siwang sa bintana na ikinasapo niya sa kanyang bibig. Hindi na niya napigilan ang sarili at napaluhan na lang talaga. Tumakbo siya papunta sa banyo at doon ay umiyak ng umiyak. Makalipas ang ilang minuto ay sinampal niya ang magkabila niyang pisngi. "Wala kang karapatan para masaktan, Vanna. Walang kayo at kahit kailan hindi magiging kayo." Sermo nito sa sarili at tinitigan ang refleksyon niya sa salamin. Muli na namang nangilid ang mga luha niya at napapikit na naman habang malakas na humahagulgol sa pag-iyak. Bakit ba kasi ang sakit? Bakit parang ang laki ng parte sa akin ang nasasaktan? Pakiramdam ko buong puso ko nababasag. Franco, mahal na ba talaga kita? Naging tahimik si Vanna sa buong maghapon ng pagtatrabaho niya sa harap ng amo niya. Si Franco naman ay madalas kong silipin siya at halos kainin na ng nakakabinging katahimikan. Gusto niyang kausapin ng babae, ngunit hindi niya alam kung sa paanong paraan niya dapat simulan. Mukha kasing bad trip si Vanna at alam niyang dahil kay Natasha iyon at sa kanyang nakita. Vanna, gusto mong Sir, out na po ako." Malamig at mabilis na pag-agap ni Vanna sa sasabihin ng amo niya. Tutal ay 5 p.m. na rin naman ng hapon at oras na ng pag-uwi. Sige, pero ihatid na kita. May pupuntahan pa po ko, sir. Si Ma'am Natasha, nasa baba raw po at hinihintay kayo. Mauna na po ako. Nito at saka yumuko sa kanya at mabilis na umalis sa kanyang harapan. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil nagmamadali itong lumabas ng opisina. Halos pigilan tuloy niya ang paghinga at kalaunan ay malalim na ibinuga iyon sa hangin. Kinabukasan ay ganoon pa rin ang setup ng dalawa. Sobrang lamig pa rin ang pakikitungo ni Vanna sa lalaki. Basta na nga lang ito umaalis at hindi na nagpapaalam kay Franco kapag kakain. Si Franco tuloy ay naaalibadbaran na, lalo na sa tuwing pumupunta pa sa kanyang opisina si Natasha. Good morning, my baby Franco! Malanding bungad ni Natasha kay Franco nang iliwa ito ng pinto. May dala pa nga itong bouquet ng bulaklak.
Napailing na lang ng ulo si Vena. Nang makita iyon, lalo siyang na-bad trip. Ikaw na naman? Ano na namang ginagawa mo rito? Ano ka ba? Siyempre I'm here para tulungan ka sa work mo. Look, engaged na tayo, hindi ba? At sino nagsabi? Simula nang tanggapin mo ang offer ng daddy ko na mag-invest sa company mo ng 250 million. Engaged na tayo, okay? Napangisi na lang si Franco. Alam mo, kung ang pagbalik ng pera ng daddy mong way, para tantanan mo na ako, gagawin ko. Umalis ka na riyan. Nagsiselos ang PA ko. Mula sa pananahimik, ay napamulagat ang mga mata ni Vena. Nilingon niya ang direksyon ng dalawa. Po? Hindi ba't kaya ka nang kakaganyan dahil nagsiselos ka? What? Si Natasha ang sumagot. What do you mean nagsiselos? May relasyon ba kayo, ha? Dagdag na sigaw nito. Alam mo, Natasha, mas gugustuhin ko pang magkaroon ng relasyon sa PA ko kaysa sa'yo. What? Please, Natasha, marami pa akong trabaho. Umalis ka na. Franco! Malandi nitong sigaw sa pangalan niya. Sir Franco. Madiin namang pagtatama ni Franco sa pagbigkas ng pangalan niya ni Natasha. Napadabog na lang ng mga paa si Natasha at saka pahablot na kinuha ang bag niya sa ibabaw ng lamesa ni Franco. Pagkatapos ay tinapunan ng masamang tingin si Vena na hindi makaimik sa kasalukuyang nangyayari. Speechless lang ito at nakaawang ang bibig. May araw ka rin, pangit na PA! Anito at saka nagdadabog na umalis. Si Franco naman ay nakangising tinignan si Vena. Ngayon na wala na siya. Nagsiselos ka pa rin ba? Sir Franco. Tumayo si Franco sa kinauupuan niyang swivel chair at lumapit kay Vena. Itinukod niya ang dalawang kamay sa gilid ng lamesa nito. Mahal mo ako, hindi ba? Nangunguyam na tanong nito. Napalunok ng laway si Vena. Anong? Kasi feeling ko, mahal na rin kita, Vena. Paos nitong pag-amin at saka hindi nagdalawang isip na halikan ang malalambot na labi ni Vena. Si Vena naman ay natulala. Pakiramdam niya ay naistatwa siya sa ginawa ng lalaki. Pakiramdam din niya ay sasabog na ang puso niya. Subalit habang kinagawa yun ni Franco, isang magulo at hindi maintindihang mga alaala ang nagrarambulan sa isip niya. Dahil sa gulat at pagkagulmihanan, naitulak niya si Franco at hinihingal na naghabol ng sariling hininga. Pagkatapos ay bigla na lang tumayo at lumabas ng opisina. Naiwan naman si Franco na nakapako sa kinatatayuan niya. Bigla siyang napahawak sa kanyang mga labi at napabulong ng, Bakit? Ang labi niya, kasing lambot ng mga labi ni Bella. Nang sumapit ang kaarawan ni Miracle, ay naisipang bilhin ni Franco ang mga damit na nagustuhan noon ni Miracle. Dinagdagan niya rin ito ng marami pang mga damit, laruan at mga stuffed toys. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bahay ni Vena. At doon ay nasaksihan niya ang isang simple, ngunit napakasayang birthday party. May mga clown at magician pa nga roon at maraming mga bata ang nanonood at pumapalakpak. Isa na roon si Miracle na hindi magkamayaw sa mayat-mayang pagpalakpak. Sobrang saya nito. Abot tainga ang ngiti. Napangiti naman si Franco. Ang sarap tignan ng anak ko. Sana anak na lang talaga kita, Miracle. Nang makita siya ng ina ni Vena, ay kaagad siyang pinaunlakan nito na pumasok.
Sinunod niya naman ang ginang at sa sala, nakita niya si Vena na masayang inaasikaso ang mga bisita. At nang magtagpo ang mga paningin nila, otomatikong natigilan si Vena at pinumulahan ng buong mukha. Buhat kasi nang mag-kiss sila, ngayon lang ulit sila nagkita dahil nagpaalam din si Vena na hindi makakapasok ng 2 araw para sa preparasyon ng birthday party ni Miracle. Ngayon na muli niyang nisilayan ang napakaganda nitong mukha kahit na may peklat ay napangiti siya. Sobrang ganda ni Vena sa kahit na anong anggulo. Ganda na parang noon pa niya nakita. Kung wala nga lang itong peklat sa mukha at katawan, iisipin niya talagang ito si Bella. Nakikita niya kasi talaga dito ang dating nobya sa babae, lalo na at marami silang similarities. Pero kailangan niyang tanggapin na wala na talaga si Bella, lalo na at ilang investor na ang hinar niya, subalit walang kahit na anong impormasyon ang natagpuan nila. Sir Franco, nandyan po pala kayo. Franco na lang, parang hindi pa tayo nag-kiss. Sarkastikong anito, sabay kindat sa babae. Nagulat naman ang mga nakarinig at kalaunan ay nagtilian na nga lang. Pinamulahan tuloy ng magkabilang pisngi si Vena. Franco naman, tigilan mo nga yan. Suway sa kanya ng babae na hindi naman niya sinunod. Palagi pa rin siyang bumabanat ng mga nakakakilig na linya, sabay kindat sa dulo. Kaya ang babae, hindi nga maitago ang kilig. Samantala, nang matapos ang show ng mga magician at clown, ay nagtatatalon sa tuwa si Miracle nang makita si Franco. Hala! Si Daddy! Si Daddy nandito! Daddy! Sigaw niya at saka tumakbo ng matulin papunta sa ama. Sinalubong naman siya ni Franco at kaagad na lumuhod upang yakapin ang anak-anakan. Hi po, Daddy! Akala ko hindi na kayo makakapunta eh. Kanina ko po kayo hinihintay, Daddy. Aba, pwede ko ba namang hindi puntahan ang napakaganda kong anak na iyan, ha? Aniya, at saka pabirong piningot ang pangong ilong ni Miracle. Napahigik-hik naman ang bata. At dahil birthday mo, may regalo ako para sa'yo. Dugtong niya at ipinakita ang napakalaking kahon na dala niya na may gift wrapper pa na ang disenyo ay Happy Birthday. Wow, Daddy! Super big naman po nito! Siyempre naman anak, Happy Birthday! Bati niya sa bata at hinalikan ito sa pisngi. Hinalikan din siya pabalik ni Miracle at simulan ng buksan ang napakalaking regalo ni Franco. Habang nagbubukas ng regalo si Miracle, ay nangingilid naman ang mga luha ni Vena habang pinapanood sila. Binivideohan pa nga niyang anak habang ginagawa iyon at laking gulat nila nang pagbukas ni Miracle ng kahon, sandamakmak na laruan, stuffed toys at mamahaling mga damit ang bumungad sa kanila. Malambing na wika ni Miracle at muling niyakap at hinalikan ng matunog ang labi ni Franco. Pagkatapos ay isa-isang itinaas ang mga regalo ni Franco. Halos malaglag ang panga ni Vena nang makita ang mga damit na hindi nila nagawang bilhin noon dahil sobrang mamahal. Lalo na tuloy nangilid ang mga luha niya at kalaunan ay hindi na napigilan ang pagbuksak noon. Lalo na nang makitang tuwang-tuwa si Miracle. At ngayon ay katulad niya, umiiyak na rin sa saya. Wow, Daddy! Ito yung dream ko mga damit noon sa mall. Binili niyo po pala. Thank you po, Daddy. Umiiyak sa sayang wika ni Miracle.
habang paulit-ulit na hinahalikan ang pisngi ng kanyang ama-amahan. Si Franco naman ay halos matunaw ang puso sa saya. Sobrang gaan talaga ng loob niya sa bata. Para bang lukso ng dugo ang nararamdaman niya, ngunit imposible naman, di ba? Isang napakalaking imposible. Dahil nasimulan na nga rin ni Miracle ang pagbukas ng regalo, ay binuksan na rin niya ang iba pa. Halos walang pagsidlan sa tuwa ang bata na napakaraming mga regalong natanggap niya. Samantala, ay tumulong na rin si Franco sa pag-aasikaso sa mga bisita. Gusto niya kasing magpakitang gilas kay Vena dahil habang tumatagal ay napapagtantungan niyang nagugustuhan na niya ito at unti-unting minamahal na para bang pakiramdam niya noon pa ito laman ng puso niya. Hindi niya lang talaga maipaliwanag ang lahat. Siguro ay dahil nakikita niya sa katauhan ng babae ang katauhan ng nakaraan niyang nobya. Ay hala! Napabalikwas ng lingon si Franco sa pagsigaw ni Vena. Naibagsak pala nito ang hawak nitong tray na may lamang mga babasaging plato at baso na kakatapos lang gamitin ng mga bisita. Agad siyang lumapit sa babae upang tulungan ito. Ayos ka lang ba, Vena? Teka, ako na. Baka masugat. Aray! Hindi pa natatapos ni Franco ang sinasabi na baka masugat si Vena. Ay nasugat na nga ang babae matapos hawakan ang basag na plato para sana damputin. Ayun na nga bang sinasabi ko eh. Umiiling-iling nitong reklamo at hinawakan ang kamay ni Vena para tingnan ang sugat nito. Subalit imbes na sa sugat matuon ang atensyon niya, ay sa suot nitong singting siya na patingin. Bigla siyang natigilan at kinabahan ng husto. Aray! Ang sakit naman nun! Daing muli ni Vena habang pinadudugo ang sariling daliri. Subalit hindi iyon pinansin ni Franco at sa halip ay mas itinutok ang pansin sa suot na singsing ng babae. Isa iyong silver ring na may maliit na diamond na palamuti. Kamukhang kamukha iyon ng promise ring na ibinigay niya noon kay Bella. Engaged na kasi sila noon at malapit na sana magpakasal. Subalit nangyari naman ang karumal-dumal na trahedyang iyon. Samantala, napakunot naman ang noo ni Bella sa ikinikilos ni Franco. Ayos ka lang, sir? Bakit? Ano pong meron? Nagtataka niyang tanong kay Franco. Itong singsing mo, saan mo ito nakuha? Kailan ka pa nagkaroon ng ganito? Kinakabahan at pinagpapawisan na tanong ni Franco. Eto po ba? Ewan ko, sir. Basta simula nang maaksidente ako, suot ko na to. Madalang ko nga lang isuot at baka maluma. Feeling ko kasi malaking parte siya ng nakaraan ko kaya iniingatan ko. Sa tuwing may importanteng okasyon, doon ko po ito sinusuot. Natulala si Franco. Muli niyang naalala na may aksidenteng nakwento noon sa kanya si Vena. At dahil busy, hindi niya na nausisa pa kung ano iyon. Aksidente? Anong klase ng aksidente? Bus accident siya. Sumalpok kami noon sa malaking truck. Parang 10-wheeler truck yata yun. Tapos yun, doon ko nga nakuha ang mga peklat kong ito at sa ibang parte pa ng katawan ko. Kaya rin nagkapoknat ang ulo ko dahil sa aksidente. Basta pagising ko, may nanaybilin na ako at hindi ko na maalala ang nakaraan ko. Bus? 10-wheeler truck? Tumango naman si Vena na panguso. Akala ko nga nun, sir, mamamatay na ako. Pero ang buti ni Lord, no? Sobrang buti niya. Binigyan niya pa ako ng ikalawa pang pagkakataon para mabuhay at ang baby sa sinapupunan ko, which is a miracle na. Kaya nga miracle ang pinangalan ko sa kanya. Sa kabila na nangyari sa amin, kumapit pa rin siya sa sinapupunan ko
At ligtas ko pa rin na ipanganak kahit na parehas kaming critical noon. Ang laki niya na, no? 6 years old na siya ngayon. Nito at masayang nilingon si Franco. Ngunit ang ngiting nakasilay sa labi niya ay unti-unting nawala. Oh, bakit kayo umiiyak, sir? May problema po ba? May nasabi ba akong hindi maganda? Umiling lang habang umiiyak si Franco. Bella. Tama. Ikaw nga si Bella. Bella. Nito. At laking gulat na lang ni Vena nang bigla siyang yakapin ito ng sobrang higpit. Sa higpit nga nun ay halos hindi na siya makahinga. Teka lang, sir. Ano po bang sinasabi ninyo? Sino si Bella? Anong Bella? Sir, ako po si Vena at hindi si Bella. Ikaw si Bella, Vena. Ikaw ang girlfriend ko na matagal ko nang inakalang iniwan na ako matapos ng aksidente. Ikaw si Bella at si Miracle ang anak natin, Vena. Oh? Ha? Teka, hindi ko magets. At dahil nagugulumihanan pa nga rin si Vena, lalo na at hindi pa rin gaanong nagbabalik ang kanyang alaala, ay ikinwento nga ni Franco ang lahat ng nangyari. Maraming taon na ang nakakaraan. Bago, kasalukuyan, at pagkatapos ng aksidente. Naging malabo pa rin sa isip ni Vena ang lahat ng sinasabi nito sa kanya. Kaya naman, nagtungo na sila sa psychiatrist ng mismong araw na iyon upang ipagamot si Vena. Doon ay nalaman nilang may amnesia nga ito at upang maibalik pa ang alaala ng nakaraan ay kailangan niyang sumailalim sa gamutan. Upang mapatunayan din na tama ang hinala ni Franco na si Vena nga ay si Bella at anak niya rito si Miracle. Ay nagpa-DNA test nga sila ng bata. At 99.99% siya nga ang biological father ng bata. Kaya unti-unti ng lahat ay luminaw sa isip ni Vena. Totoo ba to? Ikaw ang ama ng anak ko? Ikaw ang nakabuntis sa akin bagong aksidente? Umiiyak na tanong ni Vena kay Franco habang hawak nito ang resulta ng DNA test ng mag-ama. Lumuluha namang hinawakan ni Franco ang dalawang kamay ni Vena. Ang babaeng napakatagal niya nang hinahanap na ngayon ay natagpuan niya na rin sa wakas. Oo, Vena. Kaya palang dami niyong similarities ni Bella. Ultimo boses, kamukhang kamukha. Ay pagkahawig din kayo kung wala ang mga peklat mo sa mukha. Pero napaka-imposible noon para sa akin na ikaw siya. Dahil ang sabi nila mama, wala ka na. Hindi ako naniniwala noong una dahil wala naman silang maipakita na bangkay mo. Kaya nag-hire ako ng mga private investigators. Pero maging sila ay wala natagpuan na impormasyon tungkol sa'yo. Kaya unti-unti ko nang tinanggap sa sarili kong hindi na kita makikita pa. Na baka wala ka na talaga. Na baka nga iniwan mo akong talaga pero nagkamali ako. Tagal kitang hinanap, Bella. Iyon pala, nasa harapan lang kita at matagal nang nakakasama. Kaya pala parang matagal na kitang kilala. Kaya pala napakalapit ng loob ko sa'yo. Kaya pala nakakaramdam ako ng lukso ng dugo kay Miracle. Kasi anak ko pala talaga siya. Kasi sariling laman at dugo ko pala talagang anak mo, Vena. Napahagulgol na lang si Vena sa mga narinig sa lalaki habang nagyayakapan sila. Si Miracle naman din ay nakiyakap na rin sa kanila. Ibig po ba nitong sabihin, Daddy? Hindi ko lang po kayo basta daddy-daddyhan? Kundi tunay na daddy ko po talaga kayo? Inosenteng tanong ng bata. Oo, anak. Oo. Sagot niya at madiin na hinalikan ang noo ni Miracle. Doon ay nagpatuloy nga sila sa pag-iiyakan, pagyayakapan. Pakiramdam nga nila ay wala nang masasaya pa sa araw na ito.
sa araw na muli silang pinagtagpo ng Diyos. Dahil sa kagustuhan ni Vena na muling maalala ang lahat ng nakaraan niya, kasama ang pinakamamahal na lalaki, ay sumailalim siya sa samot-saring gamutan. At makalipas lang ang mahigit 1 taon, unti-unti na nga rin siyang nakaramdam ng kagalingan. At parami na rin ng parami ang mga alaalang bumabalik sa kanyang isipan. Naluluhan na lang siya sa tuwing nakakaalala ng bago sa isip niya, lalo na kung gaano ka-sweet at ka-effort noon si Franco. Mapasaya lang siya. Nang tuluyan ang magbalik ang alaala ni Vena, ay nag-propose na rin sa kanya si Franco. Tinanggap naman niya iyon at isang napaka-ingranding kasal ang naganap. Lahat iyon ay bunga ng ilang buwang pagpupuyat at pagpaplano ni Franco para lang ibigay kay Vena ang pinangako niyang kasal noon na naudlot. Kung noon, promise ring lang ang kaya kong isuot sa mga daliri mo. Ngayon, isang napakagandang wedding ring na talaga ang sumisimbolo sa walang katapusan at walang hanggang pag-ibig ko sa iyo, mahal ko. Nito. At isunuot sa palasingsingan ni Vena ang isang kumikinang na gintong singsing. Naluluha naman ding isinuot ni Vena ang singsing sa palasingsingan ni Franco. At ngayon, sa mismong araw na to, pinapangako kong hindi ulit ako mawawala sa piling mo, mahal ko. Aniya. At sunod-sunod na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. I now pronounce you husband and wife. Franco, you may now kiss the bride. Nang sabihin iyon ng pare, kaagad na lumapit si Franco sa nakabelo niyang asawa at dahan-dahang inangat iyon. Pagkatapos ay marahan at maingat niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ng lumuluhang si Vena. Mahal na mahal kita at hanggang kamatayan. Mamahalin at mamahalin pa rin kita, mahal kong Bella. Napapikit na lang si Vena nang maramdaman ang paglapat ng malalambot na labi ni Franco sa mga labi niya. Doon ay muling nanumbalik ang lahat ng masasayang alaala nila ng nakaraan. Kaya't ang mga mata niya mas nagpakawala pa ng napakaraming luha. Mahal na mahal din kita, mahal ko. Magmula noon ay masayang nagsama sina Franco at Bella, o mas kilala bilang si Vena. Kasama ang kanilang unika iha na si Miracle. Hanggang wakas, magpakailanman. Wakas.